Kabanata 6241. Titig na titig si Callum sa mga mata ni Harvey bago siya umalis. Di nagtagal, naging sobrang awkward ng lugar. Natamba si Killen mula sa lupa. Magaling kang makipaglaban, Harvey. Mahirap makahanap ng katulad mo sa mas batang henerasyon. Naisip ni Killen ang isang bagay habang sinusuri si Harvey. Walang pakialam na sumimsam ng tsaa si Harvey. Ganito na lang. Mukhang natuto na si Killen sa kanyang mga pagkakamali. Hinahangaan kita, hanggat mananatili kang bodyguard ko. Babayaran kita ng $16,000 kada buwan. Wala akong pakialam kung magkasama kayo ni Cynthia o hindi. Nangangako akong hindi ko na siya guguluhin. Susuportahan ko pa nga siya gamit ang aking mga koneksyon sa entertainment circle. Walang sino man ang makakahawak sa kanya pagkatapos nito. Tungkol naman sa nangyari ngayong gabi, ibabaon ko na lang ang lahat dito. Nag-freeze ang lahat, at hindi nila akalain na sasabihin ni Killen ang ganito. Nagpakita rin ng kakaibang tingin ang mga magagandang babae. Talagang kahanga-hanga si Harvey. Hindi pangkaraniwan ang kanyang mga ginawa, at kung wala siya, masama ang mangyayari sa karamihan. Pero gaano man siya kahanga-hanga, $16,000 kada buwan lang ang halaga niya. Tungkol naman sa pagsuporta ni Killen kay Cynthia, walang maniniwala sa mga salitang iyon. Hindi kailanman mapipigilan ng isang lalaking tulad niya. Sinusubukan lang niyang lokohin si Harvey para sumunod sa kanya. Mabilis na natauhan si Cynthia nang marinig ang mga salitang iyon. Siguradong sinusubukan niyang gamitin si Harvey. Hindi mo kailangang tanggapin ang mga kondisyon niya, Harvey. Okay lang ako, sabi niya. Ngumiti si Harvey, at kalmadong tumingin sa kanya. Sigurado ka bang gusto mo akong maging bodyguard mo? Tama. Pagkatapos ng malaking kahihiyan na naranasan ni Killen, napagtanto niyang kailangan niya ng sariling eksperto. Wala akong pakialam. Tumayo si Harvey bago tinapik ang balikat ni Killen. Pero $16,000 ay hindi sapat. Gawing $150,000,000 kung mayroon kang ganito. Magiging bodyguard mo ako ng ilang araw. Pagkatapos ng lahat, sinusubukan mo lang gamitin ako para mabawi ang iyong dignidad. Pero, iminumungkahi kong sumuko ka na. Hindi ka katapat ni Callum. Hindi ka karapat-dapat, pagkatapos ng lahat. Pagkatapos ay kinuha ni Harvey si Cynthia at umalis. Napuno ng takot at galit si Killen. $150,000,000. Kahit na may pera siya, bakit niya gugugulin ang ganito kalaking halaga para sa isang bodyguard lang? Bukod pa rito, inilantad pa ni Harvey ang mga iniisip ni Killen habang hinahamak ang kanyang halaga. Walang pag-aalinlangan, pakiramdam ni Killen ay parang dinudurog siya ng tuluyan. Patuloy siyang nagbabago ng ekspresyon, at walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Sa kabilang banda, malapit nang bumalik si Harvey sa hotel na tinutuluyan niya pagkatapos ihatid si Cynthia sa kanyang apartment. Hindi siya nag-aalala tungkol sa kanya. Pagkatapos ng lahat, walang sino man ang makakahawak sa kanya bago siya mapatamba. Sa sandaling nasa main hall na siya ng hotel, nagliwanag ang sulok ng kanyang mata. Sa loob ng pangunahing bulwagan, maraming tao ang nagtipon-tipon na nakasuot ng kulay abong damit. Parang naghihintay sila ng isang bagay. Sa sandaling dumating si Harvey, ang mga taong nagpapanggap na sumisimsim ng tsaa ay biglang nanginig at halos tumalon mula sa kanilang mga upuan. Nakatingin si Harvey sa mga taong ito nang may pagtataka. Napagtanto niya na ang maingay na bulwagan ay ganap na walang laman, at hindi niya alam kung sinadya ba ito o hindi. Kung hindi dahil sa mga taong nakasuot ng kulay abong damit, iisipin niya na nasa isang walang laman na lungsod siya. Ang mga taong nakasuot ng kulay abong damit, ang mga damit ay eksaktong kapareho ng suot ni Paisley sa tirahan ng pamilya Hunt. Malinaw na sila ay mula sa bahay ng mga pari. Tumayo ang mga tao sa harap ni Harvey. Isang matangkad at malakas na lalaki ang sinusuri siya. Ikaw ba si Harvey? Matigas niyang tanong. Ano ang punto ng pagtatanong niyan kung tinawag mo ako dito? Ano? Treat mo ba ako ng midnight snack o ano? Midnight snack. Nagpakita ng paghamak ang lalaki habang nakatingin kay Harvey, na nakakrus ang kanyang mga braso.
Ikaw ang pumunta laban kay Miss Paisley sa tirahan ng pamilya Hunt. Wala akong pakialam kung sino ka. Wala rin akong pakialam kung anong kapangyarihan ang meron ka. Pero bibigyan kita ng pagkakataon ngayon. Kung sasama ka sa amin at lumuhad ka sa harap ni Miss Paisley, palalampasan kita. Kung hindi, kailangan ka naming talagang pakainin. Ikaw ay isang matalinong tao, at alam mo mismo ang ibig kong sabihin, hindi ba? Napailing si Harvey. Ano, natatakot ka bang hindi ka makapagbibigay ng paliwanag sa iyong paaralan matapos masayang ang isang lichen peel? Iniisip mo bang ako ang nagloko sa inyong mga tao para gawin iyon? Kaya ba kayo narito para magdulot ng gulo? Narito kayo para mabawi ang inyong dignidad? Gaano kayo kawalang muwang? Dahil ginamit nyo na ang lichen peel, masiyahan na lang kayo sa pakikitungo na ibibigay ng pamilya Hunt sa inyo sa susunod na 3 araw. Pagkatapos noon, natatakot ako na hahabulin nila kayo. Aalis na sana si Harvey, at hindi na niya kailangang makipag-usap sa mga taong ito. Hey! Tumawa ang lalaki bago iwinagayway ang kanyang kamay. Mabilis na pinalibutan ng mga taong nakasuot ng kulay abong damit si Harvey. Sinusubukan mong umalis. Natatakot ako na hindi magiging madali iyon. Inaasahan kong magiging ganito kakatapang. Kaya naghanda ako ng regalo para sa iyo. Sana hindi ka magsisi sa pagiging matigas ang ulo mo pagkatapos nito. Hindi ako magiging kontento kung gagawin mo iyon. Napatingin si Harvey sa paligid niya. Gusto mo bang gawing magsisi sa aking desisyon ang mga walang kwentang ito? Hindi sila karapat-dapat. Ayaw kong makipaglaban ngayon, kaya patulugin mo na lang ang iyong mga tauhan. Palalampasan ko kayong lahat kung gagawin ninyo iyon. Patuloy kang magpanggap. Tumawa ang lalaki ng may galit. Turuan natin ng leksyon si Sir York. Hinila niya ang kanyang daliri sa kanyang leeg na nakangisi. Swoosh! Biglang sumugod ang mga taong nakasuot ng kulay abong damit, handa nang harapin si Harvey. Narinig ang mabilis na mga yapak pagkatapos. Umiikot ang malamig na boses ng isang babae. Nagtataka ako kung sino ang nagdudulot ng ganitong kaguluhan sa isang 5-star hotel. Kayo ay mula sa bahay ng mga pari. Ano, iniisip ba ninyong hari kayo ng mundo dahil kontrolado ninyo ang kurbos? Ako si Charlotte Paget. Hanggat narito ako, walang sinuman mula sa banal na mga lugar ng pagsasanay sa martial arts ang pinapayagang lumagpas sa linya. Isang dosenang tao na nakasuot ng uniforme ang sumulong. Isang babae na nakasuot ng puting uniforme na may nakapusod ang buhok ay nakatayo sa harap, hawak ang kanyang espada. Mukhang nasa 20 anyos siya, at ang kanyang ekspresyon ay mahinahon, ngunit ang kanyang aura ay hindi kailanman naging mas mababa kaysa sa isang bayani. Malinaw na siya ay mula rin sa isang banal na lugar ng pagsasanay sa martial arts. Ang ganitong aura ay hindi makukuha ng walang mga henerasyon ng paglilinang. Nagbago ang ekspresyon ng lalaki. Ikaw ang namamahala sa pagpapatupad ng batas sa paligsahan ng martial arts sa pagkakataong ito, ngunit hindi ito ang lugar kung saan ginaganap ang paligsahan, ni hindi ito ang teritoryo ng Servitas. Marahil dapat mong alagaan ang iyong sariling negosyo sa halip na makialam sa bahay ng mga pari. May mga utos ang Martial Arts Alliance. May mga patakaran din para sa paligsahan. Lahat ng banal na mga lugar ng pagsasanay sa martial arts at mga pamilya ng mga martial artist ay hindi maaaring makialam sa publiko. Wala akong pakialam kung tama o mali ka sa paggawa ng lahat ng ito, ngunit lumagpas ka na sa linya. Hindi mo kailangang makinig sa akin. Maaari mong ipagpatuloy ang ginagawa mo. Pero sana kaya mong harapin ang mga kahihinatnan pagkatapos noon. Pagkatapos ng lahat, ginagamit ko ang aking espada para ipatupad ang batas. Tumawa ng malamig ang lalaki nang makita ang matuwid na ekspresyon ni Charlotte, at dinilaan niya ang kanyang mga labi bago tumitig kay Harvey ng may kakaibang tingin. Aminado ako, swerte ka ngayong araw. Pero palaging may susunod na pagkakataon sa mundong ito. Sigurado akong magtatagpo ulit tayo sa Walls Inn. Sana maging maswerte ka sa susunod na pagkakataon. Nagulat siya pagkatapos ng kanyang talumpati. Tama, nakalimutan kong sabihin sa iyo ang isang bagay. Ang pangalan ko ay Arlan Foster. Tandaan mo iyan.
Iyan ang pangalan ng taong magpapagulo sa iyong pagtulog. Harvey, tama ba? Huwag mong isiping kahanga-hanga ka dahil tinawag kitang Sir York. Isang magandang babae mula sa bahay ng mga pari ang lumabas. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay. Si Arlan ay isang panloob na disipulo ng bahay ng mga pari. Ang isang taong tulad mo ay hindi maunawaan ang kanyang kasaysayan at pagkakakilanlan. Bukod pa rito, si Paisley ay lubos na nagagalit ngayon. Mas mabuting sumama ka sa amin. Kung hindi, hindi ka mapoprotektahan ni Charlotte magpakailanman. Palalalain mo lang ang mga bagay-bagay kung hindi mo ito haharapin ngayon. Naiintindihan mo ba ako? Titig na titig si Arlan kay Charlotte pagkatapos ay ngumiti. Bakit hindi natin bilisan ito? Sir York, magpakumbaba ka bilang paghingi ng tawad ngayon, at ipapadala ko lang ang isang recording kay Paisley. Dapat mong pasalamatan si Miss Charlotte. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ka makakakuha ng ganitong pagkakataon. Natural, hindi masaya si Arlan sa biglaang pagdating ni Charlotte. Hindi lang niya pinaplano na durugan ang pagmamataas ni Harvey, gusto rin niyang durugan ang kay Charlotte. Agad na dumilim ang ekspresyon ni Charlotte. Gusto mo bang magpakumbaba at ma-record? Kalmado ang tanong ni Harvey. Iniisip mo bang may karapatan kang gawin iyon? Ano ba ang problema mo, bata? Ang malamig na tingin ni Arlan ay puno ng hangarin na pumatay. Kung hindi mo alam kung gaano kahanga-hanga ang bahay ng mga pari, itanong mo lang sa pakialamerang babae na iyon. Kung talagang gusto kong mamatay ka, hindi ko na kailangang maghintay. Nadama ni Charlotte ang intensyon sa mga sinabi ni Arlan, at nag-atubili siya sandali bago lumapit kay Harvey. Mr. York, hindi ko alam kung anong uri ng sama ng loob ang meron ka sa bahay ng mga pari. Pero sa lahat ng banal na mga lugar ng pagsasanay sa martial arts, ito ay nakalista bilang isa sa pinakadakila. Gayunpaman, hindi naman sa hindi kayang harapin ng Martial Arts Alliance ang mga ito. Narito ang aking card. Kung babalik sila para sa iyo, tawagan mo lang ako. Binigyan ni Charlotte si Harvey ng isang card na may bahagyang pabango. Napatingin si Harvey sa card, at medyo nagustuhan niya ang babaeng ito. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang kahanga-hangang tao dahil tumayo siya para sa isang taong hindi niya pa nakikilala. Dumilim ang tingin ni Arlan, at kakaiba ang tingin niya kay Harvey. Oh, ang sarap pala ng pakiramdam na maging gwapo, ano? Mabilis kang nakahawak kay Charlotte. Pero hindi ka naman makakasama sa kanya ng 24 na oras kada araw. Hey! Iwinagayway ni Arlan ang kanyang kamay, at handa nang umalis kasama ang kanyang mga tauhan. Pasensya na, pero hindi ko sinabi na maaari kang umalis. Ang kalmadong tono ni Harvey ay umalingaw sa buong silid. Ano ang sinabi mo? Nag-freeze si Arlan bago tumingin kay Harvey nang may kawalang paniwala. Plano niyang palayain si Harvey. At gayunpaman, plano pa rin ni Harvey na hamunin siya kahit na nasa panganib siya. Iniisip ba niyang hindi ko siya hahawakan? Bilang tanda ng paggalang kay Charlotte, plano ni Arlan na palayain si Harvey sa loob ng ilang sandali. Pero nagsasalita ng malakas si Harvey, na parang ang taas-taas ng kanyang tingin. Titig na titig ang karamihan kay Harvey. Ang aking senior ay nagpapaalis na sa iyo. At gayon pa man narito ka at hinahamon mo siya. Ang yabang mo, paano mo nagawang magalit ang aking senior? Kahit na ang isang tulad ni Charlotte ay hindi ka mapapanatiling ligtas ngayon. Ilang magagandang babae ang tumawa ng may paghamak. Safe to say, ang mga tao ay talagang ignorante. Kumunot ang noo ni Charlotte, at hindi niya akalain na magiging ganito kawalang ingat si Harvey. Kung wala siya, patay na siya. Hindi ba niya napagtanto iyon? Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 6245. Masaya ako, at plano kong magpahinga sa aking silid, sabi ni Harvey. Pero kailangan mo akong guluhin. Maaari kang umalis. Pero bayaran mo man lang ang aking bayad sa pagkawala ng aking mentalidad. Lumuhad ka, at humingi ng tawad, pagkatapos ay magbayad ng $1.5 milyong.
Kung hindi, huwag mo nang isiping umalis. Baliw siya. Talagang baliw siya. Paano niya nasasabi ang ganitong bagay? Isa lang siyang dumi na ang kapalaran ay madudurog. Pagkatapos ng kanilang unang pagkabigla, ang mga tao mula sa bahay ng mga pari ay nagpakita ng mga nakakatuwang ekspresyon. Nakakita na kami ng maraming walang ingat na tao. Pero hindi sa ganitong lawak. Maganda, maganda. Nag-freeze si Arlan sandali bago ngumiti ng malamig. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng isang kahanga-hangang tao pagkatapos ng napakatagal na panahon. Hindi naman sa hindi kita nirerespeto, Miss Charlotte. Gusto lang niyang mamatay. Tumawa si Arlan. Patayin siya. Pinag-crack ng mga taong nakasuot ng kulay abong damit ang kanilang mga leeg bago sumulong. Bang, bang, bang. Narinig ang mga putok ng baril, at dalawa ang agad na bumagsak sa lupa, na paralisado. Puno sila ng kawalang paniwala habang tinatakpan ang kanilang mga braso at binti. Hindi nila akalain na gagamit ng mga baril ang sinuman sa isang lugar tulad ng Walsing. Mga hayop, paano mo nagawang salungatin ang bahay ng mga pari? Nag-freeze si Arlan bago siya tumalon ng may galit. Papatayin ko kayong lahat, ganoon ba? Ang galing, pero patas lang iyon. Plano naman ng pamilya Hunt na gawin iyon sa iyo. Gusto kong makita kung paano tatagal ang pamilya laban sa bahay ng mga pari. 12-dosenang mga malalakas na lalaki na nakasuot ng suit ang nagpakita, kasama ang butler ng pamilya Hunt. Titig na titig silang lahat. Napatingin si Harvey bago naunawaan ang nangyari. Nagbago ang ekspresyon ni Arlan nang makita niya ang grupo ng mga tao. Mr. Yusuf, binigay na ng bahay ng mga pari ang Lycan pill para iligtas ang matandang babae. Bakit ka nakikialam dito? Sabi ni Arlan. May lakas ng loob ka pang sabihin yan ngayon. Puno ng galit si Yusuf. Kalahating oras na ang nakalipas, ang matandang babae ay nasa bingit ng kamatayan matapos umubo ng napakaraming dugo. Kung hindi dahil sa mungkahi ni Sir York, ang bahay ng mga pari ay mamamatay na kasama niya. Ano? Paano nangyari iyon? Nag-freeze si Arlan nang may kawalang paniwala. Ang Lycan pill ay kaya pang buhayin ang mga patay. Paano nangyari iyon sa matandang babae? Sinasabi mo bang nagsisinungaling ako sa iyo? Titig na titig si Yusuf kay Arlan. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay. Kung hindi dahil sa utos ng master na dalhin si Sir York kahit na ano. Papatayin na kita para sa matandang babae. Patuloy na nagbabago ang mga ekspresyon ni Arlan, at sa wakas ay tumahimik siya. Nakakagulat ito sa kanya, ngunit malinaw na may mali sa nangyari sa matandang babae. Kung hindi magbabago ng ganito kabilis ang saloobin ng butler ng pamilya Hunt. Ang bahay ng mga pari ang magbibigay sa iyo ng paliwanag tungkol sa Lycan pill, Mr. Yusuf. Kinagat ni Arlan ang kanyang ngipin sandali, pagkatapos ay yumuko ng malalim. Ipagpapaliban muna natin ang negosyo ng pamilya. Gayunpaman, kailangan mo munang harapin ang problema ni Sir York. Lumuhad ka, humingi ng tawad, pagkatapos ay magbayad ng 1.5 milyon kay Sir York. Kumurap ang mga mata ng karamihan. Malinaw na upang paligayahin si Harvey at upang bumawi sa nangyari. Si Yusuf ay determinado na ipagtanggol si Harvey. Nagpakita ng kakaibang ekspresyon si Charlotte. Ang pamilya Hunt ay hindi isang banal na lugar ng pagsasanay sa martial arts, ngunit ang pinuno ng 5 nakatagong pamilya. Wala silang dapat katakutan sa isang lugar tulad ng Walsing. Gayunpaman, ang pagsalungat sa bahay ng mga pari para kay Harvey ay talagang walang katuturan. Dumilim ang ekspresyon ni Arlan. Mr. Yusuf, ang bahay ng mga pari. Sampal, hindi ba ako naging malinaw? Sigaw ni Yusuf. Natamba si Arlan pabalik, na nagpapakita ng kawalang paniwala. Mr. Yusuf, bibigyan ka namin ng paliwanag tungkol dito. Kami, sampal. Sinampal ulit ni Yusuf si Arlan. Ayaw ko ng paliwanag mo. Gusto kong humingi ka ng tawad kay Sir York. Kumurap ang mga mata ng lahat. Pagkatapos ng lahat, sinampal at inutusan na lumuhad si Arlan nang gusto niyang gawin ang pareho kay Harvey. Nakababaliw ito. Para sa aking master, sabi ni Arlan habang kinagat ang kanyang ngipin. Sampal, ano ba ang lahat ng kalokohan na ito?
Hindi mo ba ako naiintindihan? Patuloy na sinampal ni Yusuf si Arlan, hanggang sa tuluyang namamaga ang kanyang mukha. Sa wakas ay sumuko si Arlan pagkatapos noon. Pasensya na, Sir York. Puno ng sama ng loob ang kanyang mga salita. Kung may pagkakataon siya, ibabalik niya kay Harvey ang lahat. Sampal. Sa ilalim ng nagulat na tingin ng lahat, kalmadong lumapit si Harvey bago ipinitik ang likod ng kanyang palad sa mukha ni Arlan. Nakalimutan mo ba ang sinabi ko? Lumuhad ka bago ka humingi ng tawad, pagkatapos ay bayaran mo ang pera. Kung may isang hakbang na hindi mo nagawa, mamatay ka na lang. Ikaw, kusang sabi ni Arlan. Lumalagpas ka sa linya, walang halaga ka, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay. Kung, sampal, sinampal ulit ni Harvey si Arlan sa mukha. Kung ano, hayop ka, sigaw ni Arlan ng may galit. Iniisip mo bang hindi kita hahawakan? Sampal, sinampal ni Harvey si Arlan sa lupa. Kung hindi ka luluhod, may kailangan akong ayusin sa iyo. Kumurap ang mga mata ng mga tao ng bahay ng mga pari, at gusto nilang buhatin ang kanilang senior, ngunit agad silang napigilan ng mga malalakas na lalaki na nakasuot ng suit. Nagpapakita ng kakilakilabot na mga ekspresyon ang mga taong ito, at hindi nila akalain na magiging ganito ang mga pangyayari. Paano naging ganito kahanga-hanga ang lalaking iyon? Bakit napakaraming tao ang nagsisikap na protektahan siya? Hindi ka panipaniwala ito. Narito kami para mabawi ang aming dignidad. Hindi para madurog ng ganito kadali. Lumalagpas ka sa linya, Harvey. Natamba si Arlan mula sa lupa na may mapaghiganti na ekspresyon. Iniisip mo bang kaya mong pigilan ako dahil may suporta ka sa pamilya Hunt? Kakalag ka rin kita pababa kasama ko. Bam! Agad na sinipa ni Harvey si Arlan pababa. Gawin mo na. Titig na titig si Yusuf kay Arlan. Subukan mo. Ang hayop na iyon. Ginagamit niya ang lakas ng iba. Tinatakot lang niya ako, iyon lang. Napakasama ng loob ni Arlan. Talagang gusto niyang patayin si Harvey doon, ngunit alam niyang mamamatay din siya kung susubukan niya. Nais niyang sumali sa paligsahan ng martial arts. Pumunta siya sa Walsing para gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili. Gumawa lang siya ng gulo kay Harvey para ipagtanggol ang kanyang junior at makamit ang kanyang posisyon bilang batang Panginoon, pagkatapos ay pakasalan ang kanyang senior bago maabot ang tuktok ng kanyang buhay. Ayaw niyang mamatay dito. Bukod pa rito, hindi lang ordinaryong tao si Arlan, at napagtanto niya na ang mga malalakas na lalaki na nakasuot ng suit ay pareho. Hindi lang sila mga dalubhasang martial artist, kundi may dala rin silang mga baril. Magkakaroon siya ng malaking pagkalugi kung magkakaroon ng away. Ang isang mabuting tao ay alam kung kailan susuko pagkatapos ng lahat, masama ang magtapos na 6 na talampakan sa ilalim ng lupa kasama ang isang tulad ni Harvey. Patuloy na nagbabago ang ekspresyon ni Arlan bago niya binagsak ang kanyang mga tuhod sa lupa habang kinagat ang kanyang ngipin. Bam! Okay, inaamin kong natalo ako. Harvey, hindi, Sir York. Pasensya na. Kasalanan ko lahat ito. Patawarin mo ako. Narito ang iyong bayad sa pagkawala ng iyong mentalidad. Kunin mo na. Sumulat si Arlan ng isang serye ng mga numero sa isang tseke bago ibinigay ito kay Harvey. Gayunpaman, malinaw na nakikita sa kanyang mga mata ang kanyang hangarin na pumatay. Kinuha ni Harvey ang tseke na may ngiti sa kanyang mukha, at hindi siya nag-aalala sa sitwasyon. Talento ang malaman kung kailan susuko, alam mo ba? Nagpakita ng kakaibang ekspresyon si Charlotte, at hindi siya makapaniwala, ngunit hindi siya nagsabi ng anumang bagay tungkol dito. Pagkatapos ng lahat, lampas sa kanyang mga inaasahan ang lahat ng nangyari. Tumawa ng malamig si Yusuf. Hindi ka sana nasampal kung lumuhad ka na lang kanina. Swerte ka at napakabait ni Sir York. Iyon lang ang dahilan kung bakit nandito ka pa rin. Kung patuloy na magiging mayabang si Arlan, hindi mag-aatubili si Yusuf na patayin siya upang paligayahin si Harvey. Pagkatapos ng lahat, ang matandang babae ng pamilya ang pinakamahalaga. Gayunpaman, hindi iyon ang iniisip ni Arlan. Naisip niyang hindi siya swerte, at isang pagkakataon lang na dumating si Yusuf.
Naniniwala siyang madurog na sana si Harvey kung hindi iyon ang nangyari. Bukod sa kapangyarihan at katayuan ng bahay ng mga pari, naisip ni Arlan na mas malakas lang siya kaysa kay Harvey. Mas mabuting magsimulang magdasal na maging maswerte katulad ngayon, Harvey. Kung hindi, sisiguraduhin kong patay ka na. Tumayo si Arlan na may mapaghiganti na tingin. Hindi lang ikaw, pati ang iyong mga kaibigan at pamilya ay magbabayad sa nangyari ngayon. Huhukayin ko pa ang bawat isa sa iyong mga ninuno. Susunugin ko silang lahat. Napakunot ang noo ni Harvey, na nakatitig ng malamig kay Arlan. Hindi siya mag-aalala kung alam ni Arlan ang kanyang mga limitasyon. Pero kung hindi, matapos makita sina Arlan at ang iba pang lumabas ng bulwagan, kakaiba ang tingin ni Charlotte kay Harvey. Muli, kung makakaranas ka ng problema, maaari kang tumawag hanggat may kinalaman ang mga taong nakikilahok sa paligsahan ng martial arts. Iminumungkahi kung umalis ka rin sa Walsing. Pagkatapos ng lahat, si Arlan ay isang sikat na baliw sa bahay ng mga pari. Ngumiti si Harvey habang nakatingin kay Charlotte. Salamat sa iyon, Miss Charlotte. Kung kailangan mo ako, maaari ka ring tumawag. Ibinigay niya sa kanya ang kanyang business card. Nag-freeze si Charlotte, at iniisip niyang ginagawa lang ito ni Harvey, dahil sa kanyang pagmamalaki bilang isang lalaki. Hindi niya kayang tumanggi, at umalis lang pagkatapos kunin ang business card. Tanging sina Harvey at Yusuf ang naiwan. Si Yusuf ay lumapit na may mapang-akit na tingin. Si Arlan ay talagang baliw, Sir York. Narinig kong nagawa na niyang lumagpas sa kanyang mga limitasyon dahil sa kanyang paghahangad kay Paisley. Magiging problema ang maalala ng isang taong mapaghiganti. Marahil ay dapat na hawakan ng pamilya Hunt ang problema para sa iyo. Hinila ni Yusuf ang kanyang daliri sa kanyang leeg. Hindi na kailangan, kaya kung hawakan ito ng mag-isa, kalmado ang sagot ni Harvey. Hindi naman sa wala siyang pakialam sa gulo. Alam niya mismo kung bakit patuloy siyang pinapaligaya ni Yusuf. Kung tatanggapin niya ang tulong ni Yusuf, magiging mahirap ang paghawak niya sa ibang mga bagay. Nag-atubili si Yusuf sandali matapos marinig ang sagot ni Harvey. May dalawang bagay na nais kong sabihin, Sir York. Una, sa ngalan ng aking master, hindi. Sa ngalan ng buong pamilya Hunt, humihingi ako ng tawad sa lahat ng nangyari sa pagitan natin. Pangalawa, umaasa kaming ipagpatawad mo na ang nakaraan at ililigtas mo ang matandang babae. Maaaring pag-usapan ang lahat pagkatapos noon. Napakunot ang noo ni Harvey kay Yusuf sandali. Plano niyang patulugin si Yusuf noong una. Pero kahit na ano, tumulong ang pamilya Hunt sa kanya minsan. Kumusta na ang matandang babae ngayon? Tanong ni Harvey. Lahat ay gaya ng sinabi mo. Nag-atubili si Yusuf bago nagsalita muli. Pero, mas maaga kaysa sa iyong hula. Siguradong may ibang binigay ka sa matandang babae bukod sa lichen peel, tama ba? Sabi ni Harvey. Napabuntong hininga si Yusuf. Hindi ka matatakasan, Sir York. Nang magising ang matandang babae, patuloy niyang hinihingi ang Green Spring Mines throne mula sa Gale Palivian. Iyon ang dahilan kung bakit kami. Ganyan ka pala, ano? Malaki ang pamilya ninyo. Paano ninyo hindi napagtanto na ang isang taong mahina ay hindi kayang hawakan ang isang bagay na malusog? Magiging tapat ako sa iyo. May tiwala pa rin ako ng isang lichen peel lang ang ibinigay. Pero iba na ang kwento ng soup. Marahil ay dapat kang humingi ng tulong sa iba. Bam! Bago pa man matapos ni Harvey ang kanyang mga salita, biglang bumagsak si Yusuf sa kanyang mga tuhod. Hindi nakalimutan ng pamilya Hunt ang sinabi mo, Sir York. Sigaw niya habang kinagat ang kanyang ngipin, hindi pinapansin ng ibang tao sa paligid niya. Gusto ng master na siya ang humingi ng tulong sa iyo. Ngunit hindi niya kayang iwan ang matandang babae. Sinabi niya na basta't handa kang tumulong, ang pamilya ay magkakautang sa iyo ng pabor kahit na magtagumpay ka o hindi. Lahat ng tao sa pamilya ay luluhod din upang batiin ka. Ilang sandali ang lumipas, nakarating si Harvey sa mansyon ng pamilya Hunt. Bago pumunta rito, malinaw niyang sinabi na ayaw niyang lumuhad ang pamilya bilang pagbati. Pagkatapos ng lahat, nakapagpakumbaba na ang mga tao ng sapat.
Bukod dito, hindi rin sigurado si Harvey na kayang harapin ang kasalukuyang sitwasyon ng matandang babae. Agad na dinala ni Yusuf si Harvey sa loob ng mansyon, at nasa tawag siya habang ipinaliliwanag ang sitwasyon kay Harvey. May nangyari nang pumunta ako upang kunin ka, Sir York. Biglang nagising muli ang matandang babae. Nasa isang sabik na estado siya na parang may rabies na kumakagat sa sinumang makita. Ito ay kakilakilabot. Nirerespeto siya ng pamilya Hunt, kaya walang sinuman ang manggahas na humawak sa kanya. Maraming tao ang nasaktan dahil dito. Wala kaming ideya kung ano ang gagawin ngayon. Napakunot ang noo ni Harvey. Hindi ba maraming eksperto ang nakuha ninyo para tumulong? Walang nakapag-ayos ng problema. Maliban sa mga tao mula sa bahay ng mga pari na naaresto, ang iba ay pinalayas na, sabi ni Yusuf. Kahit ang bahay ng mga pari ay hindi nakagawa ng anumang bagay. Nakarating ang dalawa sa bakuran kung saan naruroon ang matandang babae. Ganap na napalibutan ng mga tao ang buong lugar. Maraming tao ang natatakpan ng makakapal na mga bandage. Ilang tao ang nag-atubili pang pumasok sa silid kung saan naruroon ang matandang babae. Ang iba ay tinatakpan ng kanilang mga mata at tainga habang nakaupo sa lupa habang binibandage din. Isang nakakaawa na tanawin. Si Veer ay tila sinusubukan na kontrolin ang buong sitwasyon. Huwag kayong gumawa ng anumang hindi matino. Ang matandang babae ng pamilya iyon. Patayin ko kayong lahat kung saktan ninyo siya. Naturally, sinubukan pa rin ni Veer na tuparin ang kanyang mga tungkulin bilang anak ng kanyang ina sa kabila ng kaguluhan. Hinawi ni Yusuf ang mga tao bago dinala si Harvey sa harapan. Mr. Veer. Nandito si Sir York gaya ng iniutos mo. Sir York. Harvey. Mabilis na tumakbo si Veer, na halatang may guilt at takot sa kanyang mga mata. Pasensya na, mali ako noon. Wala akong kaalaman, at hindi ko alam na kaya mo palang gawin ito. Pakiusap. Iligtas mo ang aking ina. Agad siyang lumuhad pagkatapos noon. Basta't kaya mong iligtas siya, tatanggapin ko ang anumang parusa pagkatapos noon. Pinapanood ito ng mga tao sa paligid na may nanginginig na mga mata. Kabanata 6250. Si Veer ang kasalukuyang namumuno sa pamilya Hunt. At gayon paman, lumuhad siya sa harap ng isang napakabatang lalaki. Ang mga mayayabang na miyembro ng pamilya ay hindi alam kung paano sila dapat tumugon sa tanawin. Ang mga tao dito ay lahat direktang inapo ng pamilya. Ang isang simpleng kamag-anak tulad ni Killen ay talagang hindi makahabol sa kanila. Ang mga direktang inapo na ito ay mga elite na nirerespeto ng iba. At gayon paman, kahit na ang isang tulad ni Veer ay lumuhad. Malinaw na ang tanawin ay nagdulot ng malaking epekto sa kanilang isip. Pakiusap. Agad na inangat ni Harvey si Veer. Basta't titingnan ng lahat, sapat na ang iyong kabaitan para tumulong. Bukod dito, si Ethan ay kapatid ko rin. Nag-atubili si Veer sandali. Kung kaya mong iligtas ang aking ina, manunumpa ako sa aking pangalan, na si Ethan ay tiyak na aangat sa kapangyarihan sa pamilya. Sobrang bait mo. Ngumiti si Harvey ng kalmado. Pero huwag kalimutan, siya ay isang Diyos ng digmaan. Kung handa siyang manguna, ang pamilya ang makikinabang, at hindi siya. Nag-free si Veer bago nagpakita ng mas malalim na tingin. Tama si Harvey, kung handang manguna si Ethan, ang katayuan ng pamilya Hunt ay tiyak na tataas. Ang pamilya mismo ay makakabangga sa iba pang mga nangungunang pamilya. Gayunpaman, ang kaisipang iyon ay nasa isip ni Veer sa isang maikling sandali lamang. Pagkatapos ng lahat, ang pamilya Hunt ay nahahati sa iba't ibang faction imbis na ganap na nagkakaisa. Ang pagligtas sa matandang babae ng pamilya ang pinakamahalaga. Kung siya ay mamamatay, kahit si Veer ay malamang na kailanganin ng huminto sa kanyang posisyon bago ang anumang bagay. Humugot siya ng malalim na hininga. Pinilit ang kanyang sarili na kumalma bago iniwan si Harvey sa bakuran. Sa wakas ay nakarating si Harvey sa magulong bulwagan. Ang matandang babae, na nahihimbing ng maayos, ay tila nasa ilalim ng impluwensya ng droga. Patuloy siyang nagwawala, at ang kanyang katawan ay ganap na matigas.
Ang kanyang mga galaw ay simple at mahigpit. Paminsan-minsan, naglalabas siya ng ilang sigaw habang ipinapakita ang kanyang dilaw na mga ngipin, at handang kumagat sa sinumang lumapit sa kanya. At gayunpaman, walang sinuman sa pamilya Hunt ang nakapagkontrol sa kanya. Sila ay pinaghahampas, o kinakagat sa mukha bago sila nanginginig sa takot. Bam! Napakunot ang noo ni Harvey. Si Marley, na namamahala sa sitwasyon na may mapotla na mukha, ay agad na sinunggaban at pinadapos sa isang mesa sa swing ng kamay ng matandang babae. Halos lumabas na ang mga luha mula sa kanyang mga mata sa mga sandaling ito. Naglabas ng kakaibang nginig ang matandang babae na para bang siya ay isang mabangis na hayop, at muling sumugod kay Marley na para bang handang pira-pirisuhin siya. Isang nakakagulat na tanawin. Mag-isip ka, matandang babae. Biglang sumulong si Paisley, at inilagay ang isang dilaw na talisman sa ulo ng matandang babae.